Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon para makapagpahayag ng kanyang salita. At ating buksan po ang ating banal na kasulatan sa Kawikaan Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 7 po ang ating pag-uusapan. Makikita po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa Kawikaan Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 7. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 1, My son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee, but bind them about the neck, write them upon the table of thy heart. So shall they find favor, good understanding in the sight of God and man. Then verse 5, Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Sa pagbasa, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Pangunahan at gabay mo po kami. Turo mo sa amin ang mensahe mo, kung ano yung mga bagay na dapat naming matutunan at malaman. Maging hamon at pagpapala sa amin ng iyong salita. Nawa, patuloy kang kumilos habang kami nakikinig ng mensahe mo ngayong umaga. Sa iyo po namin naalay ang pag-aaral na ito. Naway makapagbigay po kami ng saya at kaluguran sa inyong harapan. Pero bago ang lahat, humingi muna kami ng tawad sa aming pagkakamali at pagkakasala. Kami ay inyong linisin at ayusin, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Ito pong kaming nalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po sa pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon at Pastor Joe para mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating tema, the right character of God's children. Ang katangian ng isang anak ng Diyos. Tanungin natin, what must be the right character of God's children? Ano ba yung tamang katangian meron ang mga mananampalataya na makikita natin sa ating binasa? At ito po ay makikita natin doon sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 7. Ito po ay reminders or warning of God sa atin na bilang mananampalataya. Ayon po sa sulat po ng Kawikaan na makikita natin, ito po yung sulat ni Haring Solomon. Yun po yung kanyang sulat. Ito po makikita natin yung command, instruction sa atin bilang mananampalataya. Very simply po yung ating pag-aaral. Makikita natin sa verse 1 yung Kawikaan Kapitulo 3, talatong 1. Sabi ng Bible, forget not my law. Sabihin, ito po ang importante, huwag nating kakalimutan ang salita ng Diyos. Yun po ang kailangan natin. Itong salita ng Diyos ay pagkain natin. Marami pong magagawa ang salita ng Diyos. Dito po ginamit po ng Diyos ang salita niya para marinig natin ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Dahil sabi po ng Romans chapter 1, Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Alam natin, kaya tayo naligtas dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, kaya tayo nanampalataya dahil sa pakikinig ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon ligtas na tayo may buhay na walang hanggan. Bilang mananampalataya, paano tayo lalakas? Paano tayo titibay bilang mga Kristyano? Kaya nga, sabi po ng Bible sa verse 1 ng Proverbs 3, forget not my law. Ibig sabihin, itong salita ng Diyos, we must take our Bible and look it up. At itong salita ng Diyos ay ating kunin, buksan at basahin bilang mananampalataya. Yun po ang kailangan. Hindi po dapat nakadisplay ang Bible natin at tuwing Wednesday at Sunday lang natin binabasa. Walang Kristiyanong lumago ng salita ng Diyos ay itinatago. No? Buti pa ang cellphone nabubuksan, pero kapag ang Bible hindi natin nabubuksan. Yun po yung mali, yun po yung hindi tama. Dapat binubuksan natin ang salita ng Diyos kasi itinuturo ng salita ng Diyos para tayo tumibay, tinuturo din ang salita ng Diyos para tayo lumago, para tayo makaiwas sa kasalanan. Marami pong
marami pong mangyayari kapag binasa natin ang salita ng Diyos. Dapat itong salita ng Diyos maging pagkain ng ating kaluluwa. Kung yung ating katawan ay pinapakain natin 3 times a day, o maybe 4 times, itong ating kaluluwa, kailangan din natin pakanin. Huwag nating hayaan maging malnourished yung ating kaluluwa. Kasi pagdating ng pagsubok, pagdating ng tukso, laglag tayo kapag ang salita ng Diyos ay hindi natin binabasa. Not only we must take our Bible and look it up. Number 2, we must take our Bible and let it in. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hayaan nating manguna at mangusap sa ating puso. Kasi very powerful ang salita ng Diyos. At yan po ay makapangyarihan. Nangungusap yan. Kahit anong tigas mo, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, hayaan mo lang ng Diyos o ang banal Espiritu ay mangusap sa atin, gagawa siya sa buhay natin. Ibig sabihin, very powerful ang salita ng Diyos. Marami pong ginawa sa atin ang salita ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nakatatagal, nakakapagpatuloy dahil may salita ng Diyos. Dapat hayaan natin mangunat, mangusap ang salita ng Diyos. Huwag nating babaliwalain. Kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos at na-bless tayo, say amen. Kapag nasaktan tayo, say amen. Dapat yun ang ugali ng mga mananampalataya. Hindi tayo dapat na gagalit or naiinis kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. And then number 3, we must take our Bible and live it. Ibig sabihin, live it out. Ibig sabihin, bilang mananampalataya, itong salita ng Diyos, hindi lang natin pinakikinggan o binabasa, ina-apply natin ang salita ng Diyos. Sabi ng James chapter 1 verse 21, be doers of the word, not hearer only. Ang sarap malaman na tayo tagatupad, hindi tagapakinig lamang. Kasi pag tayo ay tagapakinig, dinadaya natin ang ating sarili at hindi tayo kailanman titibay at lalago kapag pasok sa kabila, labas sa kabila. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay dapat pasok sa kanan ng ating tenga o sa kaliwa, diretso sa puso. At i-apply natin. Be doers of the word, not hearer only. Kasi pag tayo ay nakikinig lamang at hindi natin ina-apply yung ating natutunan at napakinggan, para daw tayong tumitingin sa salamin na nakita natin yung problema sa ating muka, na merong something na nakalagay, maybe yan ay muta at hindi natin naalis, tapos may pumansin sa atin, Brad o sis, bakit kami muta? Tapos nagalit ka pa dun sa sumuway or nagsaway sa'yo o nagbati sa'yo na merong kang something sa mata mo, nagalit ka. Imbis na magpasalamat ka, nagalit ka. Hindi po ganun. Dapat kapag ikaw ay pinagsabihan at may mali ka, say thank you. Iyon ang ugali na dapat mga Kristiyanong may malalim at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kapag tayo po ay in-apply natin ang salita ng what is the benefits when we hear and apply and obey the Word of God. Una, sabi po ng Bible sa verse 2, may pangako ang Panginoon sa atin, bilang mga mananampalataya kapag sinunod natin at ginawa natin ang salita ng Diyos. Sabi doon sa verse 2, for length of days and long life and peace shall they add to thee. Sabihin, ahaba yung ating buhay. Magkakaroon tayo ng kapayapaan galing sa Panginoon. Ito po yung idudulot ng salita ng Diyos kapag tayo po ay nakikinig, ina-apply natin ang salita ng Diyos. Mismo ang Diyos ay natutuwa sa atin. Even yung mga taong nakapaligid sa atin, nagiging blessing tayo sa kanila. Yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya bilang Kristyano, number 1, forget not my law. Ibig sabihin, basahin natin, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Yun ang paalala, yun ang utos, yun instruction ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Number 2, not only we must not forget not my law, and then number 2, we must be humble. Ibig sabihin, ito pong gusto ng Diyos sa atin. Sa verse 7, bilang mananampalataya, tayo po ay sinabihan doon sa Proverbs chapter 3, ito po ang sabi ng Biblia na paalala sa atin ng Panginoon sa Proverbs chapter 3, verse 7. Sabi, be not wise in thy own eyes, fear the Lord and depart from evil. Ibig sabihin, huwag tayong magmamataas, anuman yung ating marating, anuman yung ating maabot, ay dapat manatili tayong mababa. Kasi maraming mga taong nakarating lang sa mataas na pwesto, nakalimot na, naging mayabang na. Hindi gusto ng
Diyos ang ganoong ugali meron tayo. Ang sabi po ng Bible sa James chapter 4 verse 6, galit ang Diyos sa mayabang o namumuhi ang Diyos sa mga mayabang. Kapag tayo po ay mayabang, wala tayong mararating at hindi tayo magtatagumpay. Yun po yung paalala ng Panginoon sa atin. Dapat bilang Kristiyano, anuman yung marating natin, ma-achieve natin, be humble, be thankful, and then huwag tayong makakalimot, huwag tayong magiging mayabang. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung titignan po natin, what is the character of a humble man? Ano po ang katangian ng isang na mababang tao o hindi nagmamalaking tao? Una, nagsusuri pag nagkakamali. Yun yung maganda. And then pangalawa, siya po ay teachable. No, teachable, pwedeng turuan. And then reliable. And then honest. Ibig sabihin, yun po ang kailangan natin bilang Kristiyano, yung katangian meron, no, na ibinibigay o pinagagawa ng Diyos sa atin. Si Kristo po, no, hindi kailanman nagmalaki na kahit siya ay Diyos, nagkatawang tao para lang tayo maabot. Ibinaba niya kanyang sarili para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Napakapalad natin pag tayo po ay mababa. Ang sabi ng James 4:10, iaangat tayo ng Panginoon. Huwag hindi kailangan manira ng tao para umangat tayo. Ang kailangan natin ay magpakababa sa paningin ng Diyos. Kung gusto mong maging maangat sa iyong trabaho, mag-antay ka. Ang Diyos ang mag-angat, ang Diyos ang magpo-promote sa iyo. Hindi mo kailangan manakit ng tao. Just wait patiently. Ang sabi ng Bible, tayo po ay iaangat ng Panginoon sa tamang panbasa. Be humble always. Huwag tayong magyayamang anuman yung ating marating. Okay? Not only we must humble, and then number three, we must have fear in God. Ito po ang kailangan natin, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos. Sabi po doon sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ibig sabihin, ang takot po dito ay yung paggalang sa Panginoon. Dapat iginagalang ng mga Kristiyano ang Panginoon, no, bilang tayo ay anak niya. Yung paggalang sa Diyos kapag tayo sumasamba, hindi tayo natutulog, hindi tayo nagkukwentuhan sa loob ng church. Dapat nandoon yung paggalang at pagrespeto sa Panginoon. Pag nagpipray, kailangan seryoso, sincero sa ating pakikipag-usap sa Panginoon. Bakit? Why should I fear God? Bakit ba tayo matatakot o gumagalang sa Panginoon? He is our Lord and Savior. Yun po yung dahilan kung bakit tayo gumagalang sa Panginoon. Siya yung ating Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, kaya tayo gumagalang, siya yung ating Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas na ibinigay sa silong ng langit, kundi si Kristo. Yun ang dahilan kung bakit tayo gumagalang at natatakot sa Diyos, siya yung ating tagapagligtas. Pero kung hindi natin sa tagapagligtas, walang rason para tayo matakot o gumalang sa Panginoon. Pero dahil tayo ay Kristiyano, dapat igalang natin siya. Number 2, He knows everything about us. Alam niya ang lahat sa buhay natin. He knows our name, our thoughts, our need, our sorrow, our pain. Alam niya. He knows everything about us. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin. Walang hindi alam sa atin ng Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya nga, yun ang maganda, no? Ibigay natin yung lahat ng pangangailangan kasi tutulong siya. Kung tayo po'y anak ng Panginoon, hindi tayo dapat matakot sa mga nangyayari sa paligid at tayo ay magtiwala lamang sa Panginoon. What causes us to fear God? Ano pong tamang dahilan kung bakit dapat gumalang o matakot sa Diyos? Una, yung kabutihan ng Panginoon. Yun ang magdadala sa atin para gumalang sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi nagbabago. The faithfulness of God, yung katapatan ng Diyos. Kahit hindi ka tapat, mananatiling tapat ang Diyos sa atin. And then number 3, the holiness of God. Ang Diyos ay banal. Hindi tayo niligtas ng Diyos para gumawa ng mali. Hindi tayo niligtas ng Diyos para manatili sa mali. Ang nais ng Diyos, gumawa tayo ng tama. Pursue godliness. Apply godliness. Hindi ka tinawag ng Diyos para magpakarumi. Tinawag tayo para sa pagpapakabanal. And then, pang-apat na dahilan kung bakit kailangan matakot sa Panginoon, the judgment seat of Christ. Ibig sabihin, lahat tayo, Kristiyano, ay haharap. Hindi lang natin alam kung kailan ang ating pagharap sa Diyos, pero haharap tayo
sa Panginoon. Ano yung iharap natin? Hindi naman siguro itatanong kung ilang taong ka ng Krisyano. Itatanong ng Diyos sa atin, meron ka bang ginawa para sa akin nung ikaw ay nasa lupa? Yun ang iharap natin sa Panginoon. Kaya nga, no cross, no crown, no pay, no gain. Kung wala kang ginawang mabuti sa harapan ng Diyos, huwag kang umasa na tatanggap ka ng corona, ng corona galing sa Panginoon. Sabihin, ang tatanggap lamang ng corona o ng reward sa harapan ng Diyos, yung mga nagtapat, yung mga nagpatuloy sa gawain sa Panginoon. Kaya pagdating natin sa langit, no, ang Diyos ang magwe-welcome sa atin, ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kaya nga, dapat maging faithful tayo. Hindi lang ngayon, kundi habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay malakas, maging tapat ka na, maging masunurin maging masunurin ka na sa Panginoon kasi nakakahiya na wala tayong ginawang tama sa harapan ng Panginoon. Simula ngayon, pwede tayong bumawi. God is a God of second chance. Hindi niya tayo itataboy kung hingi tayo uli ng pagkakataon para makabawi sa Kanya. Kaya nga yung pagkatakot sa Diyos, paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos, importante sa Kanya yun eh. Di ba? Dalawa lang utos ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 12, matakot at sumunod sa Diyos. Gano'n natin kamahal ng Diyos. Gano'n natin kalaki o gano'n kalaki ang pag-ibig natin sa Diyos. Dapat malaki. Hindi dapat nababawasan. Yung pag-ibig ng Diyos, unchangeable, unmovable, unshakable. Yun po yung dapat na meron tayo na pag-ibig sa Panginoon. Number 4, sabi ng Bible, dito tayo magwawakas, we must depart from evil. Kung tunay tayong Krisyano, dapat tayo ay lumalayo sa kasalanan o hindi namumuhay sa kasalanan, hindi nakikiayon sa uso. No, sabi ng Bible, avoid things God hate. Pamuhayan natin yung kinamumuhayan ng Diyos. Gusto mong matuwa, gusto mong malugod ang Panginoon, alam natin mali, huwag natin gagawin. Sabi nga ng James 4:17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Ibig sabihin, yung pag-iwas sa mali, alam natin, hindi natin naiwasan, nagkakasala tayo sa Panginoon. Dapat alam natin mali, no, yung mali na hindi umaattend ng church, mali yan. Yung hindi nagbabasa, ito'y kasalanan. Hindi nanalangin, ito'y kasalanan. Alam natin mali. O baka meron tayo mga vices pa na hindi sinusuko. Maybe yan ay meron tayo minsan na nagagawa na hindi maganda. Minsan baka nakakasakit tayo ng damdamin. No, isuko na natin yan. Baka meron pang konting bisyo na hindi natin alam, yung pagiging chismosa. Dapat isurrender natin yan. No, wag tayong paalipin sa kasalanan. Dapat ilayo natin ang ating sarili sa kasalanan. How can I glorify God kung tayo po ay malapit sa kasalanan? How can I glorify kung namumuhay sa kasalanan? Dapat ang Krisyano namumuhi. Kapag inibig natin ang sanlibutan, minahal natin sa sanlibutan, magiging kaaway natin ng Diyos. Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Kaya itong 4 na ito, sana gawin natin. We must depart from evil. No, tayo ay lumayo sa kasalanan, sa masama, para tayo pagpalain. Sana itong ating natutunan sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 7, forget not my law, number 1, and then number 2, we must be humble, we must have fear in God, and then we must depart from evil. Itong 4 na ito ay malaking bagay kung i-apply natin yung ating narinig at natutunan. Sana naging pagpapala at paalala sa atin yung ating narinig ngayong umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Maraming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito at aming napag-aralan ang iyong salita. Naway nakatulong ng malaki ang mensahe mo para kami i-remind, i-rebuke sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ituwid na namin ang aming mga pagkakamali at pagkakasala para mabigyan ka namin ng kaluguran. Ayaw namin na mapahiya sa inyong harapan, sa inyong pagdating. Turuan mo kami na sumunod ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong utos. Salamat po. Ang lahat ng papurit, pasalamat ay aming binibigay at binabalik sa iyo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.